I just want to address, no, because ito po yung parang mainit na issue, no, dun sa 6 billion, no. So, you can quote me on this, no, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte lalong humihina. Pahina na ang kapangyarihan ng mga buhaya. Wala na. Naglaglagan na ang mga animal. Speaking of laglagan, Baptist pastors, nilaglag si Abante. Anak ng kagwang, doble ang tama. Nilaglag din po ng mga kapitan sa kanyang distrito. Anak ng kamote, no? Oy, Pastor Dila, sumuko ka na. Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo kahit na yung sarswilang impeachment diyan sa Kongreso, nagbutuan sila kanina, 53 daw sila. Tama ba? Pero ang pinaka-trending na balita ngayon ay pahina na ng pahina ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Sa kabila ng desisyon ng mga buwaya diyan sa House Committee on Justice ni Luistro na may probable cause at inadapt na po nila para may forward sa plenaryo at pagbubutuhan na nila. Kaso ang problema hanggang ngayon, hirap pa rin po makalikom ng pirma si Sandro. Kaya ang sistema, nagkalasa na ang ibang mga kongresista, no, na dati ay sumusuporta sa impeachment. Ang sabi ko kanina, 12 lang. Ngayon, 15 na, anak ng kagwang. So, hirap na ang mga ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para laging updated po kayo sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Kanina po, pagkatapos po magbotohan ang mga buhaya dyan sa House of Crocodile Farm. Magandang balita naman ho ito ngayon. Ito. Breaking news. Suporta sa impeachment versus Sara Duterte humihina na matapos umatras ang 15 mambabatas. So anak ng kamote, patunaw na. Itong mga supporters ni Sandro Budlatang Mata Marcos. Ang sabi po diyan sa balitang iyan, ito po. Nahaharap umano sa hamon ang impeachment drive laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa news ngayon matapos umatras ang 15 mambabatas, anak ng kagwang, bilang authors o co-authors ng resolusyon bago ang nakatakdang House plenary vote. Magbubutuhan na kasi sa plenaryo, anak ng kamote, no? Ayon sa ulat, nanatiling kulang sa kinakailangang 1/3 vote ang bilang upang may pasa ang articles of impeachment sa Senado para sa trial. Ang inumin mo, Sandro. Hindi pa rin po kayo naka 106. Kaya ngayon, nagsiatrasa na, nabawasan pa ng 15. Sa loob na lamang ng 1 linggo bago ang botohan, tinuturing na malaking dagok ang pag-withdraw ng ilang mambabatas sa momentum ng impeachment campaign. Kawawa naman itong mga animal na ito, no? Sa gitna nito, patuloy ang galaw sa loob ng Kongreso habang sinusukat ang suporta at posibilidad na umuusad ang kaso laban sa Vice Presidente. Putangin na, wala na nga. Kagahapon, ang pinag-uusapan natin, 15 lang. So ngayon, ano na ang pinag-uusapan natin? Anak ng kamote, 15, 12. So ngayon, 15 na. Wala kasing susugal dyan sa sugal na yan. Talo ang susugal dito sa pautot ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos. Walang pumipirma.
hirap po silang makakalap ng perma. Kasi bago yan isalang, siyempre meron pa silang kailan ba sila magpermahan? Pitsa 11. So mga mahigit 1 linggo na lang ang inyong oras. Mukhang malabo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kung maraming kongresista ang susugal sa kanilang karera sa politika, nakalikom na yan ng 106 1/3 votes. Pero ito, mainit-init na balita, lalo pong nagsibaklasan 15 mambabatas. So hindi ho talaga nakakumbinsi itong Committee on Injustice ni Luestro sa mga kongresista. At yung pambabraso ni Sandro Marcos sa mga kongresista, hindi epektibo. O baka naman talagang wala na silang kwarta, wala nang kain nga. Kaya hindi nakalikom. Kaya ang sistema, baklasan tayo, talon tayo, hindi pwedeng sasakay tayo sa bangkang palubog. Tama rin naman ho, talagang palubog no itong Marcos admin. Sino-sino po itong 15 ngayon na umatras? Nako, ang laking dagok nito. Ang dami niyan, no? Isa nga, ang hirap magkumbinse. Kaya palakpakan po natin as of me for. Ngayong Lunes po yan, ha? Dumami na po ang nagsiatrasan. Palakpakan po natin yung mga nagbaklas. Mabuhay po kayo. Mga kongresista, sana tuloy-tuloy po at makahawa pa po kayo. Sana umulan at dumayo kayo. Marami, magpadami pa kayo. Maraming salamat po sa inyo, Mauricio Dumugan, Lone District, Baguio. Ito po yung umatras. Malakpakan natin, siyempre. Maraming salamat, Jennifer Karen Lagbas, 1st District, Misamis. Thank you so much. Mindanao. Jose si Alvarez, 2nd District, Palawan. Thank you so much, Jose. Dating PDP to Aniela Bianca Tolentino, 8th District, Cavite. Ay, maraming salamat. May taga Cavite, galing si BBM yan. Anak ng kagwang si BBM Ang sakuna, nasa nasa Bicol, ang tulong, nasa Cavite Awards. Ito. Palakpakan po natin si Imigdio P. Tanwanco, 2nd District, Rizal. Ayan. At syempre si Lorito Amante, 3rd District, Laguna. Ayan, ito po yung mga kongresista na nagwedro na. Emerson Di Pascual, 4th District, Nueva Ecija. Chino Miguel Almario, 2nd District, Davao. Di ba syuta to ni si Miga? Migaon, si Migs. Yeb Ginny, Vincent, 2nd District, Misamis Oriental. Arnan C. Panaligan, 1st District, Oriental, Mindoro. Tingnan nyo, pinapalakpakan namin kayo hindi namin kayo binabash. Manuel Wawa Fortis, 2nd District, Sorsogon. Ay, siyempre, Sorsogon, nabigyan nga ng magandang kalsada dyan ni Tatay Digong. Hill, Kabarangay, Junior Acosta, 3rd District, Palawan. Ayan. Ana Victoria Biloso Tuason, 3rd District, Leyte. Oy, nagulat ako dito. Christine Singson Mihan, 2nd District, Ilocos Sur. Ayan. Ayan po yung mga kongresistang hindi natatakot sa pananakot ni Sandro Marcos. 15 po yan, mga kabisdak. Ito yung patunay na patunaw na ang suporta laban sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Nag-iisip ang mga yan. Dahil si Inday Sara palakas ng palakas. Minsan hindi humihina si Inday. Kaliwat ka ng propaganda, pero si Inday Sara pa rin ang namamayagpag sa lahat ng mga survey. Kaya siyempre itong mga to, mag-iisip. Meron ngayong inilabas na survey, Pulse Asia, na di umano'y nakahabol na si Lene Robredo. Ulol! Malabo ho. Si Lene Robredo nga, pagputok ng bulkan, wala mang ayuda, di ba? Tingnan mo ha, yung mga paninira nila kay Vice President Inday Sara at pagdudubol time ni Sandro Marcos, hindi umubra. Ang pananakot, at ang pangako na 4-letter release ay hindi po
nangyayari. Kasi nagsibaklasan eh. At meron ngayong bago na isiniwalat. Ito, kamag-anak talaga to ni Bangag. No? Hindi daw umubra yung 4-liter release. Tama na, may nananakot muli diyan sa House of Representatives. Alam mo sino nananakot? O ito, kaso. Pag hindi ka sumuporta sa impeachment laban kay Inday Sara, ang sabi ni Miga, o ni Amy, ito. Impeachment, may boto ba? Ako, ang impeachment, sa palagay ko, to get 1/3 of the vote in the House, 106, is probably a given. That's not so complicated. It certainly puts the Visayas and Mindanao congressman in a bind. Hirap talaga sila. I enjoy them. Total, malalakas naman ang mga Cebu congressman, malalakas naman, may teritoryo naman at mga constituencies ang mga Mindanao congressman. We will, like we will in the Senate, vote in conscience. Conscience vote na lang. Kasi may teritoryo naman kayo, mananalo naman. Nakakatakot lang, dati FLR. Itenga lahat ng project. Diba? That's always the problem. Since 2023, wala nang release pag oposisyon ka. So, takot sila dun sa FLR. Always 3 little letters. FLR. Yung Ngayon, una. So, wala kang project. You cannot bring home the bacon to your district. So, magkagalit yung tao sa'yo. Wala kang matulong. Tapos, the other 3 little letters is OMB. Kakasuhan ka. Ombudsman. Yun, mas nakakatakot. Kaya, naawa nga ako sa mga congressman, especially in Visayas and Mindanao. Hirap talaga. But still, 106 out of the entire Congress, which is only 1/3, I think it's a given, ano? Sa Senate, mas malabo. Yun. Tignan natin ang bilangan dyan. Di ko alam. How are you preparing for the possible impeachment trial, ma'am? Without going into specifics, because Well, since we're going to be judges, like you said, thank you. Thank you. Maingat kami kasi mamaya, di ba, mag-judge kami. There are those of us who are known to be very close to the VP. In the minority, there's 9 of us. And then there are quite a few re-electionists also. There are also those who, in conscience, will be voting and determining the weight of the evidence. So lahat kami, it will end up being really an issue of evidence. Pero malaki ang minority, pero marami rin ang kinakasuhan. Kaya ito yung problema namin. Yun nga, the 3 little letters, FLR or OMB. Diyos ko, yun ang madugo. Nasanay na sa FLR, OMB naman ang problema. Parang nag-level up ang pananakot, no? Kaso, yung unang pananakot, tatanggalan ka ng pondo. Yun ang sabi ni Kong Pulong Duterte. So, yung lahat ng mga naka-allocate sa'yo ng sagaa ay kukunin yan pag hindi ka pipirma. So, ngayon ito, bagong pananakot, so kakasuhan ka ng ombudsman. Pag hindi ka sumuporta, no, sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, kakasuhan ka ni Buying. So si Buying na ngayon. Ang animal ginamit, anak ka naman ng kagwang Musandro. Ang problema kung matakot ang mga animal. Pipirma, no? Ika lang, mga pirma tayo. Tangin na si Buying, kasuhan daw tayong lahat eh. Pero may mananindigan, tangin na, 15 nga nagbaklasan eh. Malabo na ho yan. Diba, Pastor Dela? Narinig yung sinabi ni Amy, mahirapan kayo sa Senado. May bilang kasi sila. Kanina, nakita natin sa video kumakalat, yung tinulungan ni Inday Sara na si Villar, yung babae, si Camille Villar, pumunta na po sa sa minority kanina, sa office ng minority. So, ibig sabihin yan, 9, intact na yung 9, pero yung iba pinagkakasuhan nga para mabawasan yung siyam. Pero pwede pa rin silang bumoto na hindi ma-impeach si Inday Sara. Pwede pa rin po sila.
Ang labanan kasi diyan hindi pipirma. Ang labanan diyan yung pipirma. Yung boboto na ma-convict si Inday Sara diyan sa Senado, no? Yung sakaling umakyat. Eh kung hindi sila makakuha ng 16, nga pa rin kayo. Oh, ilan ang bilang ng minority? Siyam, solid yung Siyam minority. Eh si Camel sumama, 10 na. So, baka 16 sila. JBRs ito, ayaw naman talaga ma-impeach si Inday Sara. Kasi alam natin, Sarsuela, ang lahat ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Sabi nga ho sabi ni Binoy, puta, haharangin ko yan. Di ba? Pag umakyat yan sa Senado, haharangin ko. Hindi pwedeng mag-convince, sabi ni Binoy. Pero wala ka nang harangin, Binoy. Dito pa lang sa lower house, nagbaklasa na. O, pakinggan natin yung sinabi ni Noybe. O, Noybe, banatan mo, Noybe. Yung mag-o-oppose na sakali. Wala akong, hindi yun ng napakaliit na bagay nun para sa oppose. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan nyo yan, sir, sa minority? Walang mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So you will... Sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Eh, natural lang yun. Natural na yun. Eh, yun ang parlamentaryong kauga. Kayo naman, tagal yun na dito. So, minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Yes. Sir, isa na lang. Sir, sabi niyo dati pag nagka-impeachment, gusto niyo ang SP pro-Sara. May ganun pa ba? Is it still what you feel right now? Eh, syempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Eh, syempre, wala tayo eh. Wala kami. So walang... Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. Yun ang gagawin namin. Walang usapan ng coup? Walang usapan ni Kuku siya? Hindi mo ako sumasali sa coup. Bata-bata ko. Bago lang ako dito sa Senado. Magpapalit talaga ng Senate President, anak ng kagwang. Palitan nyo yan si Tota Soto kasi walang pinag-aralan yan. Alam mo, ang hirap maniwala kay Senate President Tota Soto kasi walang pinag-aralan. Hindi mang graduate yan sa kolehiyo, walang diploma yan. Tapos siya yung magmumundo, anak ng kagwang na yan. O ito, pakinggan natin si Tota Soto. Oh. Tota, excited na yung Pitsinda Sara. Uusap lang natin kanina umaga. Sorry po. SB, may movement lang sa House. May possibility daw na mapaaga yung botohan since na lumusot na po kayo ng committee report containing the articles of impeachment. How ready is the Senate kung sakasakaling this week po? Well, we have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. Pero kasi yung pinag-usapan natin SP last week, you are ready for May 11. But for this week, are you ready kung kanya po i-transmit? Yes, we can be ready for that. SP, pa-discuss lang kami, sorry Pag po ba i-transmit na dito, diretso trial na? Pagka-convene, paano pong mangyari? You see, that is the big difference of the misinterpretation of some people. Ang sinasabi ng Supreme Court, at tama yung Supreme Court sa sinasabi nila na the impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. Putangin. Kumambyo na rin si Tota Soto ngayon. Nakaramdam siguro siya. Putangin na, kukuditahin ako dito. Pero kahit, sabi daw sa Rolls, kahit na nag-uumpisa ang impeachment trial, no? Pwedeng mapalitan pa rin yung nakaupong Senate President, no? Pwede pa rin sila magkudita. Kung sa tingin nila walang kwenta yung Senate President,
patungkol sa pagtalakay ng impeachment, pwede silang palitan. Wala naman kasing alam yan, anak ng gamote. So ngayon, nagbago na yung forthwith niya. Kasi nga nagkaroon ng vindication itong si Senate President, dating si Escudero, na tama yung ginawa, na hindi po porke forthwith ay ura-urada agad. Kasi itong si Tuta Soto noon, naalala natin, forthwith, agad-agad. So ngayon, sinabi ng Supreme Court, hindi. Hindi ibig sabihin forthwith ay agad-agad. Ang ibig sabihin niyan ay nasa tamang panahon, nasa tamang oras, right timing yan yung forthwith, hindi pwedeng ura-urada. Kasi kung ganun ho, putang ina, kalitsi-litsi kayo. So tingnan mo, nabago na yung kanyang stand sa forthwith. Dati ura-urada, ngayon, hito na kayo ngayon. Tuloy oh. I plan to convene impeachment court. I convene on day. Pero the trial proper will take some time. Because may mga preparations yan. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. Utang ina, di nagbago na yung takbo ng utak mo. Kinain mo na yung mga sinasabi mo noon. Inaway-away mo pa si Escudero. Ganun rin naman ang gagawin mo. Lolo ka. Tuta Soto. So mukhang matabang na. Iba na yung direction ngayon ni ng Senate President Tuta Soto. Kasi dinig-dinig talaga yan. Automatic ho yan. Ay, papalitan yan. Palitan nyo. Buo na yata ngayon talagang 13. Kasi sabi ni Binoy, ang gusto niyang magiging Senate President ay siyempre Pro Duterte. Alam nga naman hindi Pro Duterte, anak ng kagwang. Ito lalo pong humihina lalo ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte dahil si Madriaga dinurog, no? Si Madriaga ay dinurog po ng mga netizen. Mismo ang debunk dito sa sinungaling na Madriaga na kinasuhan ni Vice President Inday Sara Duterte. So doon pa lang ho, marami talagang nagsiatrasan. Sa isip-isip ng ibang kongresista, yan yung star witness ninyo. Si Madriaga. Ano bang pinanggagalingan? Saan ba nanggaling yang presohan? Kaya ang sabi po ng spokesperson ay abogado ni Vice President Inday Sara, lalo pong nabaon itong si Madriaga. Lalo na ho dito sa isyong ito. Pakinggan natin si Idol Panilo. Ka-file lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April 14. Kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara doon sa counter affidavit ni Madriaga. So, para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung, syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. Correct. And in fact,
nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng Easy Pilipinas, kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan, kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo, VP Sara, na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque? Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga, ano po. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga linabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si Ginoong Madriaga. So, Dorog. Kaya nga nagsiatrasan yung mga kongresista eh. Dahil si Madriaga ay mikos-mikos lamang ang alam. Gawa-gawa chismis. Wala na yan. Yun ang inasahan nila na magpabagsak kay Inday Sara. Bumagsak ba si Inday Sara? Hindi. Kaya yung mga kongresista, putang ina, atras tayo dito. Speaking of atras. Ito. Pastor atras. Tangina na traidor eh. Hindi lang ng mga pastor. Kundi kasama ng mga kagawad, ng kapitan. Anak ng kamuti, no? Kung ako, Pastor Abante, iyak na lang ako. Mantakin mo, nagpakilala kang Baptist pastor. Bishop daw siya eh. Pero ngayon, ano po ito? No? Lahat kasi marami eh. Mga pastor ng Baptist ay nagbigay ng suporta para kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito. Paano na yan, Pastor Dila? Basahin natin ha. Marami po ito. Baptist pastor should support for Vice President Sara. You distance yun na nga. Basta yun. A group of church leaders and pastors from various Baptist congregations expressed support for Vice President Sara Duterte and clarified that Manila 6th District Representative Bini Abante, who is also a church leader, does not represent them at all. Punta ngayon na bakit hindi na? May sinusuka si Pastor Abante.
signed a manifesto expressing their undivided support to the Duterte family, especially to Vice President Sara amid political tension. However, ito. Meron silang mga dokumentong pinipirmahan, no? Manifesto to support to Vice President Inday Sara Duterte at sinusuka si Pastor Abante. Ang anak ng kagwang na Pastor Abante, talagang ano pala to, peking pastor. Hindi daw nagre-represent anymore. The document presented to PPP Representative Harold James Duterte, signed by pastors and churches leaders from 75 Pilgrim Bible Baptist, ang dami to, churches in Luzon, Visayas at Mindanao. Aray ko diha. However, the manifesto made it clear that they did not openly criticize Abante, but they only made it clear that their stand on the issue. Ayan. Hindi man nila kinikriticize si Abante, pero laglag nga ho ito. Isipin mo, tinanggi nila, hindi ka nagre-representa sa amin mga Baptist kasi demonyo ka. Kami solid, kami Duterte. Ayan. So ngayon, lalo pag nadagdagan ng sakit ni Pastor Abante. Bakit? Anak ng kagwang, oh. Mga barangay kapitan sa 6th District, dumayo kay Vice President Inday Sara. Nasa Office of the Vice President, anak ng kagwang. Ang laking insulto nito. Ito, basahin rin naman natin yan. Galing naman sa post ni Vice President Inday Sara. Courtesy call of Veterans Kapitan of District 6 of Manila, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Yan, Distrito Maniabante, di ba? District 6, di ba? Lubos ang ating kagalakan na personal na makausap ang bumubuo ng Veterans Kapitan, CAP, ng District 6 ng lungsod ng Maynila sa ating tanggapan sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Nung nakaraang mga buwan, pinaabot nila sa atin ang kanilang pangamba na bumalik na naman ang droga at krimen na sa kanilang mga lugar. Sinabi ko sa kanila na lalong maging mapagmatyag at mag-ingat. Masaya rin akong makuha ang impormasyon na maayos na nakakaabot sa kanilang lugar ang programa ng ating opisina. At sinigurado natin ang patuloy na pagtulong sa abot ng makakaya ng ating opisina. Maraming salamat sa inyong suporta at dedikasyon sa paglilingkod ng ating mga kababayan. Ito pa lang. Malaking malaking mensahe po ito, ha. Pag ikaw, Abante, pipirma ka na ma-impeach si Vice President Inday Sara, laglag ka sa amin sa Inodoro. Wala na, tapos na ang laban. Iyak ang mga hinayupak. Diba legit? Pahina na ng pahina ang suporta sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Lalo na ho, kasi na-debunk na din po ng abogado ni Vice President Inday Sara Duterte na si Danao. Sinabi niya, ito diba, nilabas nila si Madriaga, hindi umubra si Madriaga, lalong bumagsak sila. Nilabas nila si Trillanes, lalong nasira sila. Yung pautot na 6.7 billion daw na transactiones. Nagsalita po ang abogado ni Manscarpio na si Danao at sinabing piki po. Piki, fake ang 6.7 billion pesos na transaction umano ng mag-asawang Duterte. Pakinggan po natin. Si Danao, narito po. Just want to address, because ito po yung parang mainit na issue, dun sa 6 billion. So, you can quote me on this, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Diba? Sa bank account nyo po, di ba, sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Tapos pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay?
nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Mhm. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balanse mo, yung first slide. Yeah, okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balanse mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Diba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Mhm. Diba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo sa 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, zero balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Panglima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. Mhm. So, yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay, hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Di ba? Tignan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin example. Okay? Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun, di ba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. Okay? So, sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, pero ang total transaction value yung 5 million. Pero zero balance. Di ba? Eh, kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So, lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So, 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, 0. Di ba? Kasi isang taon lang yan, 60M. Eh, di ba ginawa nila, ilang years? 20. 20 years. Mm. So, 60M times 20 years. Tada! 1.2 billion. Di ba? So, 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to, ha? Ang transaction amount. Pero, ang posibleng balance mo is 0. 0. Di ba? Hindi nila in-explain yun, eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Correct. Di ba? Half-truth, eh. Talaga propaganda. Mm. Kasabot din yung mga media, sir. Tuloy lang natin, oh. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school. Mhm. Na galit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga klase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mong lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat niyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama ng lalaki. Mhm. Diba? Pinost mo sa group chat nyo. Anong lalabas yun sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo kasamang isang lalaki. Half truth, di ba? Kasi totoo naman,
may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere na meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Diba? Pero kung titignan nyo po yung report na nakakuha rin namin sa social media, kung busisiin nyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo na yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Na hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Diba? So, yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Diba? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Diba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto namin ipalahad. And as I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Mula sa panahon ngayon, marites po yan. Thank you. Aray ko, Lowestro. Diba? Wala na, debunk na yung 6.7 billion, marites. Sa 2 billion, may glitch pa pala doon. System error, anak ng kamote. Wala na, tapos na ang laban. Wala nang susuporta ng mga kongresista dyan. Yung 15, madagdagan pa yan. Bukas magiging 500. Magiging 50 na yan. Oh? Kasi iniisip ng mga yan, putang ina, wala. Madadali tayo sa drama ni Sandro Marcos. Isasama tayo sa paglubog nila sa Kumunoy. Wag na, kayo na lang. Hindi po pwedeng ganito. Simple lang naman. Kung ikaw kongresista, ano sa tingin ninyo? Maniwala kayo sa mga sarswilang impeachment ni Lowestro? Sa fishing expedition na ginagawa nila? Tapos pag bumoto kayo, pagdating sa Senado, walang kasiguraduhan pag makonvict si Inday Sara, at kayo markado na kayo sa taong bayan, isa-isay na kayo i-backlash, no? Ng maraming mga DDS. Huwag nyo nang subukan. Masisira buhay ninyo. Tingnan mo si Abante ngayon. Ayan, laglag sa kapwa mga pastor. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
mo, may pag-asa.